Hello po sa inyong lahat mga kabarya, nandito na naman po ako si Pinoy Coin Hunter para atin pong pag-usapan ang isang foreign coin dito ni kabarya. Nakikita po natin dito na ito po ay isang 1 cent na 1962 na isang Canadian coin. Ayan, kitang-kita naman po natin dito na ayan, nakaukit po dito sa kanyang itaas na bahagi ang 1 cent. Yan po ang kanyang face value. Yan, face value or ang halaga nito bilang isang barya. Dito po sa kanyang gitnang bahagi ay yan, isa po itong twig or sanga or yan, may dahon ng tinatawag po nila itong maple tree or maple tree. Yan, kaya dahon po ito, maple leaves po ito. Yan, maple leaves. Ito po yung ginagamit na sagisag ng bansang Canada. Yan, dito ay nakikita po natin yung taon ng barya na ito. Isa po itong 1962. Kaya yan, medyo luma na rin po ito. Kung ito nga ay isang 1962 na barya na Canadian coin. Ayan, bansang Canada. Nakalagay po rito yung Canada. Ayan, mismong Canada na nagsasabi na ito ay barya na ginagamit or ginamit sa bansang Canada. Ayan. Meron pa tayong isang larawan dito na ipinakita ni kabarya. Pero sa tingin ko ay iba po ito na lumang barya. Yan, 50. Sa tingin ko ay 50 cents po ito or 50 centavos. At sa tingin ko ay wala po tayong ideya kung isa rin po ba itong Canadian coin. Ayan, kasi hindi po malinaw yung kanyang kuha rito. Ayan. May mga nakaukit na disenyo rito, pero hindi ko po alam, hindi ko po ma-visualize o makita kung ano yung mga nakaukit dito na disenyo nito. Ayan, yung tanging malinaw lamang dito ay yung numero dito na 50. Ayan. Mukhang may nakasulat na rin po dito sa ilalim, pero yan, hindi talaga mabasa. Hindi ko po talaga mabasa kung anong nakasulat diyan. Ayan, meron din po siyang butas dito, parang yung butas po niya na ito ay parang sinadya po itong binutas. Ayan, parang ginamitan ito ng pako. Tapos ayan, pinatamaan ng para hanggang sa tuluyang nabutas na ganito. Siguro ay parang siguro ang plano nila dito ay gawing isang kwintas. Ayan. Mukhang yung pagkakabilog na rin, siguro parang pinatamaan na rin ito ng martilyo. Kaya kung pagtitignan natin yung kanyang hugis ay hindi na siya hugis bilog. Parang medyo bahagyang naging oblong yung kanyang hugis dito. Kasi parang siguro pinatamaan dito sa mga gilid para maghugis oblong siya. Para maging isang parang kwintas. At saka binutas dito. Kaya ayan. Sa tingin ko ay ginawang kwintas nga ito. Pero yan, hindi natin alam kung ano bang klaseng barya ito, kung isa na rin ba itong Canadian coin or mula ito sa ibang bansa. Kaya yan, dahil sa wala tayong ideya kung anong barya ito, ay dito na lamang. Yan, ito na lamang po yung ating pagtutuunan ng pansin na siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Yan ang 1 cent na 1962 Canadian coin ni kabarya. At ayan mga kabarya, umpisahan po natin dito kay numista. Ayan, meron po siyang ganyan, meron po siyang halimbawa rito, pero taong 1953 po ito. Ayan, 1 cent. Ayan, taong 1953, tsaka Canada, tsaka ayan, may mint mark po pala siya dito na KG. Kaya ayan, mas malinaw po tating nakikita yung detalye nito. Yan, yung ito po yung kanyang reverse side. Ito naman po yung kanyang overside. Yan, yung kanyang harapan
na yung kanyang harapan. Ito yung nakikita natin dito yung yan, isang nakaukit na mukha na nakaharap sa bandang kanan. Siya po si Queen Elizabeth. Yan, yung nakaukit po dito sa kanyang yung mga detalye na nakaukit po dito sa kanyang gilid ay yan, Elizabeth the Second, Dei Gratia Regina. Yan po yung nakaukit dyan. Kaya, ayan, overside or harapan na bahagi, bust of Queen Elizabeth II as at 27 years of age, wearing a wreath facing right. Ayan. Ito daw po si Queen Elizabeth noong siya ay nasa 27 taong gulang. Ayan. Siya po ay nakasuot ng yan, yung tinatawag nilang wreath. Ito po yata yung nakalagay dito sa kanyang buhok. Ayan, siya po ay nakaharap dito sa bandang ating kanan. Ayan, 27 taong gulang po siya dito. At ayan, dito naman yung kanyang lettering ay Elizabeth II, Dei Gratia Regina. Ayan, Elizabeth II, Dei Gratia Regina. Ang ibig pong sabihin yan, may translation po pala yan. Ang translation po, syempre yung Queen Elizabeth, ay yan po yung kanyang pangalan. Yung Dei Gratia Regina, ang ibig pong sabihin po pala nito ay Queen by the grace of God. Ayan. Reina, ayan, by the grace of God. Ayan, yung engravers niya ay si Mary Gillick. Ayan, siya yung nagdisenyo yan sa nakaukit sa baryang ito. Ayan, yung reverse side naman ay, ayan nga, maple twig is surrounded with the face value and the inscription Canada. Ayan. Yung maple twig, ayan, sanga ng punong kahoy na tinatawag nilang maple. Ayan, or maple tree. Ganyan po yung kanyang ayan, sanga at saka yung dahon niya. Yung dahon na ito ay napaka-pamilyar po kasi ito yung parang ginagamit po ng bansang Canada na kanilang sagisag. Yan, yung sumasagisag sa bansang Canada. Yan, maple leaves or maple leaves. Yan, nandito na rin yung kanyang face value na 1 set, yan, 1953 at saka ang bansang Canada na yan, Canada. At ayan, yung ito naman po yung kanyang gilid. Plain lamang po yung kanyang gilid. Ayan, hindi po siya reeded. Kung pag sinabi po nating reeded ay may mga guhit-guhit po siya dito. Ayan. At yung dahilan daw po yung kung bakit yung ibang mga barya ay reeded ay para hindi po madaling madulas sa kamay. Kasi yung pag ganito, ayan, tapos yung kamay mo ay siguro medyo basa or medyo madulas yung kamay mo, ay madaling mahulog yung barya. Ayan, madaling mahulog at dyan po kung pag nahuhulog yung barya, aksidenteng nahuhulog, ay dyan po nasisira. Nagkakaroon ng dent, nagkakaroon ng mga gasgas. Kaya yung ibang mga barya ay talagang linalagyan po nila ng reeded. Kaya yan, reeded yung mga gilid nila. Hindi katulad nito. Yan, madaling madulas kapag ganyan. Kaya yan, yung mint ay yan, Royal Canadian Mint of Ottawa. Ayan, yan po yung nag-mint sa mga ganitong lumang barya, 1908 to date. Ayan. Mula noong 1908 hanggang sa ngayon ay sila pa rin po yung nagmi-mint sa mga Canadian coins. Ayan. Ito po naman, pagdating sa presyuhan, ay syempre yung tututukan lamang natin dito ay yung 1962 dahil yan po ang ipinakita na barya ng ating kabarya dito. At yung kanyang mintage ay nasa 227 million yung kanyang mintage. Yan po yung bilang ng ganitong barya na kanilang ginawa or inilabas sa sirkulasyon. Napakarami po, 227 million po yan. Kaya yung kanyang frequency ay nasa 40%. Ibig sabihin ay napakarami po hanggang sa ngayon ang may hawak nito.
Kaya yan, ang presyo nito ay mababa kasi talagang marami pa rin ang may hawak nito. Ayan, maski luma na, maski meron itong lumang taon na 1962, pero sa sobrang dami naman nito ay marami na rin. Marami pa rin ang may hawak nito. Kaya mababa yung kanyang presyo. Yung kanyang good condition ay naglalaro sa 2.30 peso. Yan, 2 piso. Yan, ganun din yung very good condition. Halos pareho na rin. Nasa 2 piso. Nasa 3 piso po yung fine condition. Yan. 8 pesos naman yung very fine, extra fine, at saka almost uncirculated. Ayan, 8 pesos, napakamura. Yung uncirculated ay 68 pesos. Yan, mahal, medyo mahal yung uncirculated, pero napakabihira po siguro makahanap ng uncirculated. Ayan, at saka bilang isang uncirculated ay napakamura kung ito ay nasa presyong 68 pesos. Pero yan, yung presyuhan po ni Numista dito ay mga minimum price. Ito po kaya mababa po talaga. Marami po talagang nagko-complain or umaangal kung bakit ang baba ng presyuhan ni Numista. Pero ito po talaga yung minimum price, yung pinakamababang presyo kung saan ay dito po pwedeng mag-umpisa yung presyuhan sa pagitan ng buyer at saka seller. Ayan, ako na rin po ay nagpatuloy sa aking pagre-research at meron po akong nakita dito kay eBay. Ayan, meron pong nagbebenta rito ng Canada 1962 na 1 cent copper 1 Canadian penny coin. Ayan, binebenta po niya ito sa halagang $1.5 or approximately $1.09. Kaya ayan, meron pa siyang available na 10 available na ganitong mga barya. Kaya ayan, yan po 1962 Canada. Ayan, binebenta niya sa halagang sabihin na natin ay 1.5. Convert natin yan sa Philippine peso, $1.5. Ayan, yan po ang palitan natin ngayon, 56.90. Ayan, sabihin natin na yan nasa 1.5 US dollar. Yan po ay ang equivalent po nito ngayon ay nasa 85.35 Philippine peso. Sabihin na natin ay 85 or 86 pesos ang kanyang presyo dito, kanyang bintahan rito. At mukhang ito ay parang masasabi base sa kanyang kondisyon ay mukhang ito ay nasa very good condition. Masasabi kong nasa very good condition. Kaya yung presyo ni Numista ay nasa yan, 2 piso. 2 or 3 piso siguro ito. Yan, yung minimum price niya. Pero yung binebenta rito ay nasa mga 83 to 84 pesos yung kanyang presyuhan dito. Yan. Ngayon, ang mga nakalap ko na presyuhan at bentahan sa ganitong barya. 1 cent 1962 na Canadian coin. At ayan pong muli ang 1 centavos or 1 cent na 1962 Canadian coin ni Kabarya. Ayan po ang aking masasabi dito pagdating sa bentahan at presyuhan ng foreign coin na ito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.